ka ng emergency cash tapos nakita mo yung bagong labas na loan application sa Play Store na may 100,000 plus downloads at SEC registered daw. Nagpapaloan ng up to 20,000 pesos sa first-time user at not 7 days din? Igagrab mo din ba? Nako, wag muna. Wag ka munang mag-go dahil hindi natin alam kung legit ba yan. So ngayon nga pag-usapan natin at alamin natin kung talaga makakatulong itong bagong loan application na to sa Play Store na ang pangalan ay Catch Cash Pro na Fast Cash Loan. Dahil requested video nga din to at sabi auto-disburse. So panoorin mo yung video na to hanggang dulo para malaman mo din kung meron bang pananakot to para maging aware nga kayo. So ayun na, simulan na natin. So hi guys, welcome back again to my channel. Mag-subscribe and follow ka na kung bago ka pa lang. Dahil sa my channel nga na to, nagre-review ko ng mga utangan online para malaman natin kung legit ba o hindi. So short details about dito sa may loan application na to, nagpapaloan ng 2,000 up to 20,000 pesos at ang loan tenure 91 up to 365 days. Yan yung nakalagay dito sa application nila. Pero ang totoo, ayan, in-applyan ko na nga para malaman natin kung ano ba yung nasa loob. Pero bawal nga ang screenshot sa may application nila. Kaya hindi ko sa inyo may papakita. Pero dito nga sa pinaka-homepage nila, nakalagay agad yung pinaka-pinapaloan na 2,000 up to 20,000 pesos. Sa may occupation, pwede ang student, pwede ang unemployed. Nagtatanong din ng company address at company name kung magkano yung sahod, kung gaano ka nakatagal dyan. Pero may optionally nga dito na choice natin kung ilalagay or hindi. So dito nagtatanong ng company phone number, message or Viber natin, backup phone number at Facebook account. So ayan, optional lang naman. Choice natin yan kung ilalagay or hindi. Pero ako, hindi ko na inilagay yan. At 3 contact references. Sa ID, halos lahat naman pwede. Pipicturean and may facial verification. So after that, yun nga lang, hindi ko na napagpatuloy dito sa may verification, sa may face verification dahil ayaw nang mag-go. So in short, hanggang dito lang ako and hindi ko nakita kung magkano yung pinaka-offer sa akin. Pero syempre, hindi nagtatapos dito yung pagre-review natin. Kailangan nating malaman kung okay ba talaga tong utangan. Pero yung napansin ko nga dito, bago ko i-download, may nakalagay dito na early access. So pansinin natin yung mga application na ganito na nasa early access o testing status. Ayon nga sa mga consumer advisories, yung ganitong setup ay madalas nga nagagamit upang hindi makita ng publiko yung mga bad reviews o yung mga mabababang ratings ng mga naunang nakagamit na to. Siyempre, tayo bilang mga borrowers, kailangan malaman din natin kung ano ba yung positive and negative reviews. Dahil doon nga din tayo makakapag-decide kung ipagpapatuloy ba natin yung paglo-loan or hindi. So dito, wala pa akong mababasa na ratings and reviews dahil wala talaga. And chinek ko nga sila sa SEC kung naka-registered ba talaga. So yes, naka-registered sila. Pero hindi dapat yan yung hinahanap natin. Kung ako sa inyo, kung magbe-verify kayo ng mga loan application online galing sa SEC, doon kayo tumingin sa may Certificate of Authority. Dahil kung i-check nga natin tong SEC, makikita nga natin na none ang nakatala or nakalagay dito sa ilalim ng status of secondary license nila. So none, ibig sabihin wala. And ayon sa record dito, ayan, wala silang aktibong permit para mag-operate bilang isang online lending platform. Kaya kung ako tatanungin nyo ako, okay ba tong utangan? So para sa akin, hindi ko siya maire-recommend sa inyo. Basta ako, disclaimer lang guys ha, hindi ko kayo hinihikayat na mag-load sa mga nire-review ko. This video is for educational purposes and for awareness na din. Para malaman nyo nga muna kung ano yung nandito sa loob ng application na to na utangan online bago kayo mag-try. Dahil ito nga yung pinakamahalaga, yung secondary license or certificate of authority na siyang pangunahing legal nga na requirement ng batas para sa mga kumpanyang nagpapautang. At mahigpit nga na pinapatupad ng SEC yung moratorium. Na lahat nga daw ng mga bagong application or loan applications na walang selyado o kompletong lisensya ay mako-consider natin as illegal nga na nagpapatakbo. At yung nakalagay sa kanila dito na 91 up to 365 days ay hindi din po totoo dahil nagbasa-basa nga din ako ng reviews online na nakalagay nga dyan na 7 days lang pala talaga. Kagaya nga nito, ayan, patulong naman po akong ma-mass report daw itong Catch Cash Pro para wala na pong ibang mabiktima. Bukod sa kalahati na lang yung mare-receive, ang taas din po ng interest nila. Bayad na po ako sa may loan ko. After payment, automatic po silang nag-send sa may GCash ko. So akala ko po isang beses lang pero naulit pa.
So, ayan, totoo naman yung auto-disburse at multiple loans nila. Dahil chinek ko nga din dito sa may frequently asked questions nila, ay yes, pwede daw yung multiple loans. So, ito siguro yung sinasabi nila. So, nag-inquire ako kasi hindi ko naman yun ni-request. Isasauli ko na lang sana yung pera, pero ang gusto nila, bayaran daw. Nagsasabi pa ng hindi maganda dito sa may pamilya niya at iisa-isahin daw sila. Ipopost dun sa may social media. Grabe, 'di ba? Kaya kayo, bahala kayo kung ipagpapatuloy niyo pa yung paglo-loan dito. Ang mahalaga is naging aware kayo sa may possible nga din na ma-experience niyo pagka pinagpatuloy niyo yung pag-a-apply sa kanila. Basta always be a responsible borrower. If ever na i-gino niyo to, responsibilidad mo na yan na bayaran. And last, hello po, ask ko lang, sino dito yung nakaranas sa Catch Cash Pro? Grabe kasing mang-harass yung mga agent. Nakikiusap ako dahil ilang araw na overdue ko. Dahil sa TAPL system, pwede ba nila akong ipabarangay agad? Nakalagay kasi doon na pagka nag-loan ka, 91 days to 120 days. Pero 1 week lang ay due ko na. Nahihirapan na talaga ako. Ano yung pwede kong gawin? At may nagtanong, lahat ba ng contact ko sa cellphone ite-text nila or yung reference lang? So, ang sagot nga nito, yung nag-share nga na experience niya, lahat po yan ay ite-text at tatawagan. So, idadami daw nila yon na tatakutin. So, kung ako sa inyo, wag mo na kayong mag-apply dito sa may mga bagong labas na loan application hanggat hindi nyo din nababasa yung ratings and reviews para malinaw ang lahat. Doon muna kayo sa may mga talagang matatagal na and wala kayong nakikita na mga negative reviews. Yes, meron naman talagang loan application na legit pero may bad reviews. Pero usually lang na nababasa ko doon ay yung consequences lang dahil na due date, na overdue. Yun yung may mga tumatawag daw, marami daw tumatawag. So, yun naman yung mga consequences pagka hindi tayo nakapagbayad. And kailangan din naman nating harapin yon. Sagutin natin yung tumatawag, lalo na kung legit yan, SEC registered and CIC compliant din. So, sagutin nyo yung tawag nila para ma-lessen nga yung mga agents na talagang kokontak sa'yo. So, dito, hindi siya buong matatanggap and 7 days lang talaga. Kung na-try nyo na din yung loan application na to, comment down below. Para makatulong nga din sa may mga naghahanap ng mauutangan kung makita man nila yung ads na to online or yung apps nila sa Play Store. So, maging responsable kayo sa mga actions nyo. Pagka gino nyo talaga yan, kailangan bayaran nyo. And mas okay na doon muna kayo sa may mga talagang super legit na. So, sa nagtatanong ko ano ba yung ginagamit kong pang-vlog na microphone, so ito yung ginagamit ko, yung Shizuna wireless microphone. Ito yung lagi kong ginagamit. Napakatagal ko na nitong ginagamit, guys. And Type-C yung pinaka-charging port niya dito. Nandyan yung link sa may basket. Napakaganda nito. Kahit na malakas yung ulan, kahit na may construction sa may gilid ng bahay nyo, kahit na may maingay sa paligid, hindi nga naririnig dito dahil may noise cancellation. So, kung kayo ay aspiring vlogger, content creator, and affiliate, perfect sa inyo yung microphone na to. So, ayan, gamit ko nga ngayon. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!